Kumpiyansa naman ng ilang House Party leaders na makakakuha ng sapat na boto sa Kamara para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Ayon sa partido na lakas CMD, higit 6 na puraw nilang miyembro ang siguradong bobotong impeach si VP Sara. Ayon naman sa National Unity Party na sa 60% o higit 30 nilang miyembro ang boboto pabor dito. Sa Lunes, May 11, pagdedebatehan sa plenaryo ang Articles of Impeachment laban sa bise. Posible na rin niyang mauwi sa botohan. 1/3 o 106 na boto ang kinakailangan para ma-impeach ang bise. Kung ipagsama mo yung boto ng lakas lang at ng 55 na bumoto sa committee, you will already get your 106. Di ba? So, what are the odds? Kung pumupusta ka sa karera ng kabayo, panalo na siguro itong kabayong ito kasi 106 lang ang kailangan. So definitely as a party, we go behind the parties, the party members that have already invested in this process. We expect that Lakas will come out strong in terms of its vote. It's possible that 200 votes might be secured. Isinulat ng Diyos. Ito po ang pahayag ni VP Sara Duterte kaugnay ng gumugulong na Articles of Impeachment laban sa kanya. Git ng bise, unfair o hindi tama na idamay ang kanyang pamilya na pawang mga private citizens. Matatanda ang binunyag sa impeachment hearing na sangkot din ng asawa ng bise na si Atty. Mans Carpio sa bilyon-bilyong pisong umunong bank transactions. Dadali na sa plenaryo ng Kamara ang Articles of Impeachment laban kay VP Sara. Inaasahang sa Lunes ang botohan ng mga kongresista. Kung tulang i-impeach sa Kamara ang bise, sisimulan ng Senado ang paglilitis sa kanya. Lahat ng mga nangyayari sa buhay ng isang tao ay sinulat yan ng Diyos. So kung ma-impeach ako, yan ay sinulat na ng Diyos. Kung hindi man ako ma-impeach, see you sa 2028. see you tomorrow. Pumalag si ML Party List Representative Laila de Lima sa pahayag ni Senator Robin Padilla na bilang taga-minorya ay trabaho nilang harangin o kontrahin ang pag-convene ng impeachment court. Giit ng kongresista, hindi trabaho ng minority na kontrahin ang bawat galaw ng majority. Naunang sinabi ni Padilla na may sinusunod silang parliamentary procedure bilang mga miyembro ng minorya. Kaya hindi raw pagiging biased ang kanilang pagkontra dahil papel daw nila ito. Yes, we fiscalize, we oppose yung mga sa tingin namin hindi mga magandang polisiya, hindi mga magandang legislative measures. Pag gano'n na lahat na lang i-oppose ng minority, you're no longer a genuine minority. You would be considered an obstructionist. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.